God bless you po, mga minamahal ko mga kapatid. Diyos po magpala sa bawat isa sa inyo mga minamahal. At tayo po mag-ayos sa pong tumayo. Bigyan po natin galang ang salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Na po ihayag po nating beloved ordained preacher, beloved brother Nelo de Guzman. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po ang ating beloved brother Joe. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayong lahat muli dumalangin sa dakilang Diyos natin. Hallelujah. Sama-sama tayo, mga minamahal. Hingin natin ang gabay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami labis na nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito. At muli po, O Diyos, hallelujah, mahal na Panginoon, muli mong binasbasan at pinagpala, O Diyos, ang aming pagsamba sa araw na ito. Mahal na Panginoon, naritong yung mga anak, dakilang Diyos, nagtipon-tipon ng bawat sa amin. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, upang muli naming pakinggan, mahal na Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Walt Estrada Almeda, your end-time prophet, my God, mahal na Panginoon, yunawang pagpalain kami. Mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. Patuloy ka naming papurihan, luwalhatiin sa pamamagitan ng Diyos ng aming pag-aaral ng iyong salita, O God. Lord, once again, anoint thy word. Make them believe, O God. Hallelujah. Especially the new ones, Lord God. In the name of Jesus, Father, we pray and we bind the power of darkness, hindrances, and belief and doubt. Cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga puan. Mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. Bago pong lahat, mga kapatid, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. At mga minamahal, ako po nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating minamahal. Ginagalang ni Evangelista Pastor Walt Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ganoon din po sa kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, at patuloy nating pag-alala, mga minamahal, sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal ko, purihin ang mahal ng Panginoon. At sa lahat ng aking mga kasama, mga minamahal, ating mga manggagawa, mga kapatid ko, ating mga elders, mga preachers, ating mga workers, hallelujah, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, core members, mga kapatid, purihin ang mahal ng Panginoon. Tayo po'y sama-sama, mga minamahal. Buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid, dito po sa aklat ng Micah, Kapitulo 6, talatang 8, mga kapatid. Sabi ng Bible, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen. Tagalog po. Ayon sa Mika 6, versikulo 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. God bless you so much po, ating beloved elder. Walk humbly with your God. Inango natin dinungnahan sa ating text, sa ating talata, Micah 6:8. Mga kapatid ko, walk humbly with your God. Sa pagsapong ito, mga minamahal, tatalakayin po natin yung isa sa Christian basic essential, mga kapatid, na kung ito po ay mamamayani sa ating mga buhay, ay magiging mabunga po, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos natin mula sa ating panahon, mga minamahal, hanggang sa third and fourth generation ng ating lahi. Amen. Say praise the Lord, mga minamahal. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, para maging malaya po sa lahat ng gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Amen. Maging malaya po sa karamdaman. Lahat po ng pinagaling ng dakilang Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Pinalaya tayo sa ating mga karamdaman, pinalaya tayo sa kahirapan, pinalaya tayo sa kabalisahan sa buhay, lalo tigit, Panginoon mahal, sa pagkaalipin sa kasalanan.
Praise God, hallelujah. At mga minamahal, sabi nga ng John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Minamahal, yan po ang inaasahang taglay ng mga tutuong mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, na tayo po ipagpalain ng dakilang Diyos abundantly. Mga minamahal, subalit alamin po muna natin, mga kapatid ko, yung pong requirements ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, Kanyang pinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan. Lahat magsabing Amen. Ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. So humility, mga minamahal, is one of the most important characteristics we can possess as Christian. Yan po, mga minamahal ko, minsan ang nakakalimutan ng mga mananampalataya. Mga kapatid, kahit na maabot natin yung rurok ng tagumpay, kahit na mapasa atin man, mga minamahal, lahat ng bagay, pero nakalimutan natin yung humility, mga minamahal, walang kwentang lahat ng bagay. Amen. Sa buong buhay kasi ng lahat ng tao dito sa mundo, mga kapatid, mapa-believer or believer, mga minamahal ko, ito lang po ang kailangan ng tao, kaya tayo nabuhay sa mundo. Tatlo, riches, honor, and life. Amen. Riches, mga minamahal, gusto lamang ng tao, pinagpala ang buhay, lahat magsabing praise the Lord, walang sakit, walang karamdaman, malusog, mga minamahal. Yan po ang nais ng Diyos, ng tao. Kaya siya nagsisikap. Ano pa ang kailangan niya? Honor. Honor, mga minamahal, maging respetadong tao at maging malinis ang pangalan. Yan lang ang gusto ng tao. And life. Buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos. So bago makamtan ng riches, honor, and life na kailangan ng tao, mga minamahal, ito po, mga kapatid ko, ang tingnan natin, Proverbs chapter 22 verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Mga minamahal ko. Amen. Tingnan natin sa Tagalog po. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 4, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Sa King James Version, mga minamahal, by humility and the fear of the Lord are riches. Riches and honor and life. Nanggagaling pala yan, mga minamahal, sa humility and fear of the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, napakalinaw. Kaya walking in humility before God, mga minamahal, sinasabi po ng Deuteronomy chapter 13 verse 4, sabi niya rito, ye shall walk after the Lord your God, you must follow, and Him you must revere, keep His commandments, and obey Him, serve Him, and hold fast to Him. Ye shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him, sabi rito, not silver. Ye shall serve Him and cleave unto Him. Lumakad tayong lumakad daw tayo sa palatuntunan ng dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Keep the commandments of God. And number 4, keep His Sabbath holy. Amen. Tingnan natin sa Tagalog ang Deuteronomy chapter 13 verse 4 po. Aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 4. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos, at matatakot sa Kanya, at gaganap ng Kanyang mga utos,
at sa susunod sa kanya ay susunod sa kanyang tinig at maglilingkod sa kanya at lalakip sa kanya. Amen. Mga minamahal, kailangan mga kapatid ko, sabi po ng unang nabasa natin, ye shall walk after the Lord your God and fear Him. Lumakad tayo ng may takot sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. Ang mga paa po kasi natin, mga minamahal, ito po ang magdadala sa atin kung ano po yung gusto nating buhay o destinasyon sa buhay. Amen? Tayo mga minamahal ko ang hahakbang. And the manner of our walking, usually mga minamahal, determine the manner of our living. The manner of our walking usually determine the manner of our living. Mahal. And the way we walk will determine the way we live. Amen. Ang meaning po niyan, mga minamahal ko, kung ano po yung style, mga minamahal, ng paglilingkod ng Kristiyano sa Diyos ngayon, sa mahal na Panginoon, yan lang ang pagkakakilala ng Kristiyano sa dakilang Diyos natin. Amen? For example, may mahal, kung patumpik-tumpik lang ang Kristiyano, kung pa-relax lang mga minamahal, palamig-lamig ang paglilingkod ng Kristiyano, ganyan lang kababaw, mga minamahal, ang pagkakilala ng Kristiyano sa dakilang Diyos natin. Amen. Kaya kung babasahin natin ang talatang ito, may mahal, Luke chapter 7, verse 47, mga kapatid, mga minamahal, sabi ng talatang ito, yung daw umiibig sa dakilang Diyos ng malaki, ang ibig sabihin daw noon, pinatawad siya ng mahal na Panginoon ng malaking kasalanan. Amen. Yung umiibig naman ng kaunti ang pinatawad sa kanya ng dakilang Diyos. Tingnan natin ito. Maganda po ito. Luke chapter 7, verse 47. Ayon sa Lucas 7, versikulo 47. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat sa pinatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umibig ng malaki. Amen. Alam niyo mga kapatid ko, ito panahon na po ngayon, mga minamahal, na dapat lakihan natin yung paglilingkod natin eh. Ano po? Kasi nabasa ko ito, mga minamahal, kapag ka palamig-lamig ang ating paglilingkod, yan pala, mga minamahal, ang ibig sabihin ay pinatawad lang tayo ng kaunti. Diba? Ayaw naman natin yun, mga minamahal. Gusto natin kapag pinatawad tayo ng dakilang Diyos, talagang simot ang kasalanan natin. Lahat malinis. Amen po ba? Mga minamahal, therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven. Mga minamahal, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same love little. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. So mga kapatid, overflowing love is the natural response to forgiveness. Amen. Mga minamahal, ilagay natin sa puso natin ito. Yung nag-uumapaw na pagmamahal sa dakilang Diyos, ang siyang tamang kabayaran sa pagpapatawad ng dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Ang haba, ano po? Ganito mga minamahal. Pinatawad tayo ng dakilang Diyos. Amen po ba? Hinugasan ng dakilang Diyos yung ating mga kasalanan ng kanyang banal na dugo. Isinama niyang ipinako sa krus ng Kalbaryo yung ating mga kasalanan, mga minamahal. Dapat anong maging kabayaran natin sa Kanya? Walang iba, kundi yung nag-uumapaw na pagmamahal sa dakilang Diyos. Amen? Kasi mga minamahal, papayag ka ba? Papayag ba tayo? Nasuklian natin mga minamahal yung ating dakilang Diyos na nagmamahal sa atin, buhay niyang pinalit sa krus ng Kalbaryo ng patumpik-tumpik lang na paglilingkod.
Nakakahiya sa dakilang Diyos, hindi po ba? Amen po. Kaya napapansin niyo ba mga minamahal, kakaiba po ang way ng ating pagsamba dito sa Jesus Miracle Crusade kaysa ibang fellowship? Napansin po ba ninyo yon? Kung sumasamba po tayo dito mga minamahal ko, ng ganito na lang kainit, ganito na lang kasigasig mga minamahal ang ating pagsamba. Yung totoong nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso, ginagawa natin ito mga minamahal, normal lang sa ating buhay, yung luluhod sa dakilang Diyos natin. Bakit? Hindi kayang pigilin mga minamahal ko yung ating pag-iyak sa dakilang Diyos kapag tayo po'y nagsumamo sa mahal na Panginoon. Bakit ginagawa natin ito? Dahil nararamdaman po natin yung labis na pagpapatawad ng dakilang Diyos sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Sa ating mga nagawang kalikuan sa dakilang Diyos. At labis-labis mga minamahal ko, mga minamahal na ating nakikita ito, itong pag-ibig ng dakilang Diyos sa atin, sa mga ginagawa ng ating beloved honorable pastor, may mahal na pangangalaga sa atin. Ginagawa ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, yung tayo po'y iniluluhod sa ating dakilang Diyos. Itinatangis tayo sa dakilang Diyos. Ipinag-aayuno tayo ng mahabang pag-aayuno. Tag 40 dias mga minamahal, para turuan lang tayo mga kapatid, paano tayo mga minamahal mag-response sa dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Amen? Say praise the Lord. Alam nyo, sa mga taong totoong may malalim na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila po yung nagkakamit, mga minamahal, ng malalim na pag-ibig ng dakilang Diyos. Nabasa natin sa Bible yan. Amen po? Kaya kung nakakita ka man, mga minamahal, sa ating main church, wala pong kamay, walang isang paa. Isang paa lang, mga minamahal ko. Pero napakainit niya sa mahal na Panginoon natin. Tumatalon lang siya, isa lang ang kanyang paa, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Wala siyang isang kamay. Nagpapaulan, mga minamahal ko, sa Amoranto. Yung mga kapatiran natin, mga young people, mga minamahal, kahit mabasa ng ulan, mga kapatid ko, bali wala sa kanila. Mga minamahal, yung luha, mga kapatid, sumasama sa ulan. Bakit ginagawa nila yon? Pinatawad tayo ng malaki ng mahal na Panginoon. Nilinis tayo, mga minamahal, totally ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord. Kaya pagmasdan po natin, kung may mga Kristiyano, mga minamahal ko, na hindi po nagpapahalaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po seryoso sa kanilang kaligtasan, yung mga dumadalo, mga minamahal, dahil lang po sa attendance, hindi po sa presensya ng dakilang Diyos. May reserbasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Demanding sa dakilang Diyos. Mga minamahal, mababaw ang pag-ibig nila sa Diyos. Mababaw po ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Hindi kaya, mga minamahal, sila po yung hindi lubos na pinatawad ng dakilang Diyos. Huwag sana. Amen po. Sana hindi. Amen. Alam nyo, mga minamahal, kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, you cannot please everybody. Amen. Sa pangangaral kasi ng salita ng Diyos, mas gusto ko, mga minamahal, yung pakinggan ko, yung mga Bible study ng ating beloved Mama Dear, beloved Honorable Stan Pastor. Kasi may mga pagtutuwid siya eh. Amen? Kasi nakikita mo yung mga mali mo. Amen po ba? Yun ang totoong pag-ibig. Sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Amen? Yun ang gusto ko, may mahal. Ayoko po, mga kapatid ko, nung tinatawag na sugar coating preaching. Alam niyo ba yon? Na kahit nagkakamali ka na ng lakad, mga mahal, ano sasabihin sa iyo, mga kapatid? God loves you.
langit ka. Amen? Yun yung mga sugar-coated preaching. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, mga mahal, napakahalaga po nito. Malalim, mga minamahal, ang kahulugan nito pong paglakad sa mahal na Panginoon, mga kapatid, ng may kapakumbabaan. Amen ba? Mga minamahal. Mga minamahal, maaari nating sabihin na yung mga Kristiyanong hindi mainit sa paglilingkod, mga kapatid ko, ay hindi sila lubos na pinalaya, mga mahal. Kasi nasa Bible yan. Hindi naman galing sa atin yun. At makikita mo, mga minamahal, eventually, pinagsasawaan po nila yung paglilingkod sa Diyos. Sila po yung madaling mawala sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Amen. Kaya mga kapatid, mula sa araw na ito, mga mahal, magpakainit na tayo sa mahal na Panginoon. Pakita natin sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, na mga mahal, higit pa, mga kapatid. Hindi kayang bigkasin ang ating mga labi, yung laman ng ating mga puso. Paano natin pasalamatan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen po. Praise the Lord, mga minamahal. Bakit tumutuloy yung luha natin? Bakit dito may mga sumisigaw pa, mga minamahal, humihiyaw? Meron pa, mga kapatid ko, nagpapatira pa. Takataas ang dalawang kamay, hindi nangangawit, mga minamahal. Bakit? Kasi yung laman ng puso, hindi kayang bigkasin ng labi. Kaya sa mata lumalabas. Amen. Say praise the Lord. Kaya mga minamahal, lumakad tayo, mga kapatid, na may humility sa dakilang Diyos. Paano tayo lalakad, mga minamahal, na may humility sa dakilang Diyos natin? Say praise the Lord. Mga minamahal, una, bitawan natin yung nakaraan. Huwag na tayong lilingon sa ating nakaraan, sapagkat yung nakaraan, hindi yan ang destinasyon natin. Amen po? Sapagkat hindi yung nakaraan natin yung ating destinasyon. Say praise the Lord. Your past is not your future. Amen? Kaya minsan ang Kristiyano, mga minamahal, na nanatiling, mga kapatid ko, sa kanyang pagiging relax na Kristiyano, minsan naalala natin yung mga nagdaan, mga minamahal. Wala namang pagbabago yan eh. Pero hindi po. Isa ito, mga kapatid ko, sa mga minamahal gagawin natin para yung humility, mga minamahal, manatili sa ating mga puso. Dapat yung past natin, mga minamahal, gawin nating inspirasyon. Amen. Lahat po ng nakaraan, dapat karanasan lang yun. Gawin na lang nating lesson. Gawin nating kwento. Amen ba? Kasi may mga talagang anak ng Diyos, mga minamahal, na pati yung sinauna 10 years ago, mga minamahal, mga 5 years ago, mga kapatid ko, hinahalungkat pa. Mga minamahal. Tuloy ang resulta, mga minamahal, lupaypay kayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Tuloy, mga kapatid ko, nawawala yung humility. Amen po ba? Amen, mahal. Nakikinig po ba kayo? So, mga kapatid, sabi ng Hebrew chapter 8, verse 12, for I will be merciful. I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Amen. Tingnan natin sa Tagalog. Hebrew chapter 8, verse 12. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Magiging mahabagin ako sa kanilang mga kalikuan, ang kanilang mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Ang meaning ng talatang ito, nilimot ng dakilang Diyos yung ating kasalanang nagawa. Amen po?
Iniiwan niya na yan, mga mahal, at hindi na niya binabalik-balikan. Amen. Kasi kung ang dakilang Diyos natin ay bumabalik pa sa ating nakaraan, lahat tayo itapon sa impyerno. Amen ba? Lahat tayo, mga mahal, susumpain ang dakilang Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero ang dakilang Diyos hindi ganon. Sabi ng mabait na Diyos, mga minamahal, ako'y magiging mahabagin. Ako'y naging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. So gaano kalayo inilayo ng dakilang Diyos yung kasalanan natin sa atin? Psalms 103 verse 12. Sabi ng Bible, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Amen. Glory to God. Mga awit, Kapitulo 103, versikulo 12. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kanluran, gayon ilalayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Amen. Ganun kalayo ang kanluran sa silanganan, mga minamahal, ganun kalayo, inilayo ng dakilang Diyos yung ating mga kasalanan. Amen po. Kaya pag sinabing inilayo from east to west, mga minamahal, nilimot na ng dakilang Diyos yung mga kasalanan para huwag nang pag-usapan. Amen? Huwag laging pag-uusapan. Huwag nang pag-uusapan yung problema. Huwag nang pag-uusapan yung katitisuran. Huwag nang pag-uusapan yung buhay ng may buhay ang pinag-usapan namin. Walang mapapala tayo dyan. Napakakapal po ng Bible, mga mahal. Napakakapal ng Biblia na kailangan nating pag-aralan para tayo po'y matuto't maligtas. Amen. Wala nang panahon, mga minamahal, para pag-usapan ng ibang mga bagay. Kung wala tayong ginagawa sa bahay, basahin mo ang Biblia, mga mahal, nang may panalangin. Amen po. Kapag walang kasamang panalangin, hindi mo maintindihan ang Biblia. Amen po ba, mga mahal? So dapat nating malaman, mga minamahal, ang meaning ng walking in humility before God. Sabi ng nabasa natin, ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon? Micah chapter 6 verse 6, mga mahal, hanggang 8, mga kapatid. Basahin natin ito. Ayon sa Mika 6, versikulo 8. Versikulo 6 hanggang 8. 6 hanggang 8. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin at may guyang 1 taong gulang. Kalulugdang baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis. Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Hindi po kailangan ng dakilang Diyos ang libu-libong mga hayop para ihain, mga minamahal, sunugin para sa dakilang Diyos. Hindi kailangan ng mahal na Panginoon, mga mahal ang mga guyang magaganda, mga kapatid ko, kahit ilang libo pa yan, para mapulogdan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi kailangan ng dakilang Diyos yung 10,000 ilog ng langis para po magbigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng dakilang Diyos, gumawa tayo ng righteousness. Maging mahabagin. Amen. Maging maawain. Ibigin ng kapatiran. Amen po. Lumakad daw na may kababaan sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Gumawa ng kaganapan, sabi rito, ibig sabihin,
ayusin natin ang lakad natin sa harap ng dakilang Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ang pangalawa, sabi rito, ibigin ang kaawaan. Ibig sabihin, maging mahabagin, maging mahal. Lumakad na may humility, mga kapatid ko, ng buong buhay sa harap ng dakilang Diyos. Alam po ninyo, kung hindi natin sasamahan ng pag-ibig sa dakilang Diyos, kung hindi natin sasamahan ng pag-ibig sa gawain ng dakilang Diyos ang ating paglilingkod, kahit sunugin natin ang katawan natin, kahit sunugin mo ang katawan mo, kahit sunugin ko ang katawan ko, pagin mahal, hindi tayo papansinin ng dakilang Diyos. Tingnan nyo ang 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Sa aklat ng unang taga Korinto, Kapitulo 13, versikulo 3, At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibibigay ko ang aking katawan upang masunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakinabangin sa akin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Amen. Kahit sunugin ko ang katawan ko, sabi ni Pablo, kahit na ipakain ko sa dukha, Panginoon mahal, lahat ng aking pagkain. Pero wala akong pag-ibig, sabi niya. Walang pakinabang sa akin. Walang pakikinabangin sa akin. So, ibig sabihin, Panginoon mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, kahit anong i-offer mo sa mahal na Panginoon, kung hindi, mga minamahal, kung ating iiwanan itong humility, mga kapatid, baliwala yung ating pagsamba. Ganun po kahalaga yon. Amen po. Kaya si beloved Brother James, mga mahal, ano sabi niya sa 4:10 ng James? Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Itataas ka naman ng mahal ng Panginoon eh. Itataas naman tayo lahat eh. Pangako ng dakilang Diyos, itataas tayong lahat. Huwag lang natin siyang pangunahan. Panginoon mahal, humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Tingnan natin sa Tagalog po ito. Aklat po ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen. Amen. So palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay natin, mga mahal. And humility begins with a contrite heart before God. Ang pagpapakumbaba, nagsisimula po, mga mahal, yung pagkakaroon ng humility kapag ang puso mo ay inilapit mo sa dakilang Diyos. Tanda po na may humble heart tayo. Tanda po na may humble heart ang bawat Kristiyano. Lungkot na lungkot ka, nahihiya ka sa mahal na Panginoon kapag nagkukulang ka sa Kanya. Nahihiya ka sa mahal na Panginoon, nalulungkot ka, nahahapis ka kapag nagkakamali ka at nagkakasala ka sa Kanya. Yan po ang may humble heart. Amen po? At ang nagkakaroon lang ng revival, mga minamahalang Kristiyano, kapag meron siyang contrite spirit. Ano yung contrite spirit, mga minamahal? Yung pusong palagi kang nagsusumamo sa mahal ng Panginoon. Yung pusong tumatangis palagi sa mahal ng Panginoon. Yun ang contrite spirit. At mga minamahal, sabi ng Isaiah chapter 57 verse 15, For thus says the high and lofty one, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Natatanggap lang natin ang revival, mga minamahal, kapag meron kang humility. Natanggap mo ang revival, kalakasan mula sa dakilang Diyos kapag meron kang contrite heart, contrite spirit, mga minamahal. At sabi ng banal na kasulatan, lagi kang lalakas ng lalakas katulad ng eagle, mga minamahal, sinabi ng Biblia. Amen.
kapag lagi kang may humility, kapag lagi kang may contrite spirit, mga mahal, sinabi mismo ng dakilang Diyos, nire-revive niya, mga minamahal, ang ating mga spiritual. Amen. Kapag nanghihina ka, nanlulupaypay ka, may mahal, nawawalan ka ng ganang maglingkod sa Diyos, mga kapatid, search our heart. Baka naging palalo tayo sa mahal ng Panginoon. Baka nag-iyabang ang puso natin sa mahal ng Panginoon. Amen po ba? Sapagat binibigay niya yung kalakasang espiritual, doon lamang po sa mga humble spirit. Amen? Ang dakilang Diyos, tumatahan siya sa may contrite and humble spirit. Paano tayo magpapakita, mga minamahal, ng walking in humility before God? Ang pagpapakumbaba po, mga minamahal, sa harap ng dakilang Diyos ay kaakibat po yung pagsuko ng ating kalooban. Hindi na tayo ang masusunod. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung ating paglilingkod, wala na pong resistance. Hindi tayo kumukontra. Hindi kumukontra yung isip natin sa nais ng dakilang Diyos mangyari sa ating buhay. Amen po? Praise the Lord. Ulitin ko, wala pong resistance dapat ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Anong ibig sabihin ng resistance? Yung bang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, sumusunod tayo, mga minamahal, sa dakilang Diyos, pero kumukontra yung isip natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya kung ano po yung nababasa natin sa Bible, doon tayo sumunod. Amen po ba? Kasi yan po ang pinakadakilang taglay ng mahal na Panginoon nung siya'y nasa lupa. Humility. And sabi ng Bible, God highly exalted Him in His ministry. Mga mahal. Humility. Paano siya nagpakita ng humility? Humility hanggang kamatayan sa krus. Amen. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, mga mahal, who, being in the form of God, sabi rito, mga minamahal, did not consider it robbery to be equal with God. Amen. Something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedience to death, even death on the cross. Grabe ang humility ng dakilang Diyos. So humility means the giving up of self, mga minamahal, and the taking of the place of perfect nothingness before God. Ulitin ko, humility, ito ang meaning yan. The giving up of self and the taking of the place of perfect nothingness before God. Yan po ang humility. Pagsuko ng sarili at tanggapin kawalang perpekto natin sa dakilang Diyos. Amen po? We are nothing, may mahal. Wala tayong maipagmalaki. So we must totally surrender our will to this Jesus. Amen? Praise the Lord. Kaya naunawaan, naintindihan ni St. Paul, mga minamahal, ang kahalagahan ng humility. Kaya sabi niya, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Tingnan natin sa Tagalog po. Galatians chapter 2 verse 20. Ayon sa Galacia 2, versikulo 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na nasa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Lahat mo magsabing praise the Lord, mga minamahal.
Purihin ang mahal na Panginoon. Ako'y napako na kasama ni Kristo sa krus. Mga minamahal, sino ba rito mga kapatid ang pinakamalaking kasalanang nagawa nung tayo wala pa sa mahal ng Panginoon? Mga mahal. May mas lalaki pa po ba mga minamahal sa pumatay ng tao? Amen? Ano mga mahal yung kasalanang nagawa natin? Mga kapatid. Bigat, hindi po ba? Na sa ngayon, mga minamahal, ayaw nating sumagin man lang sa isip natin sapagkat nahihiya tayo sa dakilang Diyos natin. Amen po ba? Pero salamat sa mahal na Panginoon sapagkat lahat yan pinatawad ng dakilang Diyos natin. Lahat yan, hinugasan niya, mga mahal. Mula nung tayo po'y mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya kahit bulungan ka ng diablo, may mahal, hindi ka karapat-dapat, may mahal, huwag mo siyang paniwalaan. Ang gawin mo mga minamahal, sabihin mo sa kanya na ikaw ang wala ng pag-asa, devil. Kami, tagalangit. Ikaw sa bottomless pit. Amen. Darating ang araw, ipamukha mo sa kanya mga minamahal yung kanyang destinasyon at sabihin mo sa kanya yung ating destinasyon. Amen. Ang destinasyon namin ay kaligtasan sa piling ng dakilang Diyos sapagat pinatawad kami ng mahal na Panginoon. Tinuruan kaming magpakumbaba, maglingkod sa Kanya. Amen. Samantalang ikaw, devil, wala ka ng pag-asa. Praise the Lord. Merong isang gawain tayo, mga mahal, hindi ko alam kung Visayas or Mindanao. Mga minamahal, during ating worship, mga kapatid ko, merong isang baguhan, isang mama, mga mahal, na pumasok sa loob ng sambahan, mga kapatid. Walang nakakakilala sa kanya sapagkat first time niyang dumalo sa gawain niyaon, mga minamahal. At habang nakaupo siya, mga kapatid ko, ay kinausap niya yung kapatirang nakaupo. Ang sabi niya, mga minamahal, mapalad kayo. Mapalad kayo dahil may langit na naghihintay sa inyo. Samantalang kami wala na. Wala na kaming pag-asa. Sabi nung kapatiran, hindi po, Brad, lahat po dito pinapatawad ng mahal na Panginoon. Lahat po welcome. Lahat po kaligtasan para sa lahat. Hindi, sabi niya. Wala na kaming pag-asa. Kami, mahal sabi niya. Samantalang kayo, naghintay ang langit. Sandali po, sabi niya. May inasikaso yung kapatiran. Mahal, tumayo. Pagbalik niya, wala na yung tao. Hinahanap niya yung tao, may mahal, wala na. Ibig sabihin, may mahal, nag-disguise. Maaring fallen angel yan. Maaring evil spirit yan, may mahal. Amen? Sinabi yung future natin. Sinabi yung future niya. Wala na siyang pag-asa. Wala na silang pag-asa. Amen po. Bakit? Ano ang kasalanan? Ano ang kasalanan ni Lucifer, mga minamahal, kung bakit wala na silang pag-asang maligtas, mga kapatid ko? Naghintay sa kanilang damnation. Pride. Kawalan ng humility sa harap ng mahal ng Panginoon. Amen po? Nakikinig po ba kayo? Lahat magsabing praise the Lord. Kaya huling talata, mga minamahal, ating babasahin bago tayo umawit, mga kapatid. Alam nyo ba, sa napakalaking kasalanang pinatawad sa atin ng dakilang Diyos, alam nyo ba, mga minamahal, na hahanapan tayo ng mahal na Panginoon ng bunga, mga minamahal, ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Alam nyo ba na sabi ng Bible, much is given, much is required? Amen? Kapag malaki ang binigay ng dakilang Diyos sa pagpapala sa atin, yung pinatawad tayo sa napakalaki nating kasalanan, mga minamahal, inaasahan ng mahal na Panginoon, magbubunga yan. Amen? Hahanapin ng dakilang Diyos, mga minamahal, pagdating ng araw,
Nasaan ang bunga ng aking pagpapatawad sa iyong kasalanan? Saan mo ginugol ang buhay na binigay ko sa iyo? Saan mo ginamit yung kalayaang binigay ko sa iyo? Ilang bunga ang dinala mo sa aking paanan? Ilang kaluluwa ang nadala mo sa aking paanan? Amen? Ipinangaral mo ba ang salita ko? Nagpatutuo ka ba sa mga tao para sa aking kaluwalhatian? Inawitan mo ba ako? Nagpagamit ka ba sa church? Amen mo ba? Yan mga minamahal. Tingnan nyo, Luke chapter 12, verse 48. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 48, datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti, at sa sinumang binigyan ng marami ay marami ang hingin sa kanya, at sa sinumang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. To whom much is given, from him much will be required. Amen. Sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. At sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalong marami ang hihingin sa kanya. Amen po. Kaya wala nang panahon, mga minamahal, para sayangin natin ang oras, mga kapatid. Lahat tayo pinagpala ng dakilang Diyos. Amen? Lahat tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen, mahal. Kaya mga kapatid, meron tayong tungkuling gagampanan. Amen, mahal. May gagawin po tayo. Say, praise the Lord. Amen, mahal. Ibahagi nyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa iba. Amen, mahal. May mga kapatiran tayong grabe ang malasakit sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpagawa na po tayo ng 7,000 pieces, may mahal na mga leaflets, mga kapatid, para ipamigay po natin yan sa ating mga kababayan. Mga minamahal, bago kayo umuwi, mga kapatid, kumuha kayo dyan sa information area, i-share nyo ang gospel. Mga mahal, ganyan lamang, mga kapatid ko. Inaasahan ng mahal na Panginoon, yan ang igaganti natin sa kanyang kabutihan sa atin. Amen po ba? So, walk humility with God. Panginoon, palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Who am I? Sino ako, O Diyos? Yan ang katagang sinasabi, may mahal ni Prophet Isaiah. Yan ang katagang sinasabi ng mga propeta ng Diyos. Lord, who am I? Katagang binabanggit ng beloved honorable pastor, ang sabi niya, mahal ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat humalik sa bakas ng iyong paa. Sabi ng beloved honorable pastor, hindi ako karapat-dapat humalik sa bakas ng iyong paa. Great humility. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light my way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am the power quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, to pay for it, knowing still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. Ay Diyos,
eyes have seen my sin, but look on me with love, watch me rise again. Who am I? Who the voice that calmed the sea, will cut on through the rain and watch the storm relieve. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Away and tossed in the ocean, the paper and the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you touched me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. I'm yours. Who am I that the eyes have seen my sin? Look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calms the sea will cut out through the rain and watch the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Away and tossed in the ocean, paper in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Maraming salamat, Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Away and tossed in the ocean, a paper in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purito mga Panginoon. Hallelujah. 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 Maraming salamat sa ating dakilang Diyos ng pagandang mensahe natin na pakinggan. Hallelujah. Na tayo po ay tinuruan ng ating pinakamahal na Panginoon na lubusang magpapukumaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tulad nga po ng sabi, hallelujah. Sino po tayo? Tayo po ay pinagpalang anak ng ating dakilang Diyos. Ating palapakana. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na kami po ay mga taong makasalanan. Inirang niyo po, dinala, hallelujah, upang hallelujah, matanggap ang buhay na walang hanggan dahil sindakilang biya't pagpapatawad. Maraming salamat, aming pinakamahal na Panginoon. Kaya sa aming mahal na mga bisita, mga baguhan, tunay nga kayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dinala po kayo ng ating pinakamahal na Panginoon upang inyong marinig ang tunay na ebanghelyo mga kaligtasan, upang inyong marinig ang mga patunay ng Diyos sa gawain ito ay tunay
at hallelujah, tunay na umibig sa bawat isa atin. Hallelujah, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. At yun nga po, ang una ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamahal na Jesucristo, ang Diyos na lubusang umiibig sa bawat hallelujah, tao sa sanlibutan ito. Kaya nga lang po, maraming salamat sa ating dakilang Diyos dahil isa po kayo sa mga hinirang pinili ng ating pinakamahal na Panginoon upang inyong marinig ang hallelujah, ang tunay na ebanghelyo sa araw na ito. At ang pangalawa ay yung pagsisisi dahil lahat po ay makasalanan. Lahat ng tao ay nakasala. At kung hanggang doon lamang, hallelujah, ang paglilingkod ng tao, wala maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat, hallelujah, ay mapahamak, lahat ay maparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, yun nga po, hallelujah, ang Diyos ay nakatuwang tao, namatay, napapako doon sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay na magmuli para ang taong makasalanan ay tubusin sa kanyang mga kasalanan. Ay ito ang pagkakataon, inaalok ng ating dakilang Diyos ang kaligtasan ito, hallelujah, sa bawat tao na nais maligtas. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang lubusan mapatawad ang kasalanan ng tao. May nakasulat po yan sa Gawa 2:38 nung si Apostol Pedro ay nangaral at nagsabi sa mga tao, ano ang sabi ng mga tao, ano ang gawin namin upang kami din po ay maligtas. At ang sabi nga natin, Apostol Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo upang patawad ninyo makasalanan at tatanggapin niyo ang bunga ng Espiritu Santo. So, 3 po ang gagawin ng tao. Una ay panampalataya, pangalawa ay ang pagsisisi, at ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. At inyo nakita, ang nanginginig, umiiyak, hallelujah, yun po ay tanda ng bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan, hallelujah, maganap ang 4. Napakahalaga ang Espiritu Santo ng ating pinakamahal. Dahil kung walang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos, ang sabi ng Roma, ang taong walang Espiritu Santo ng Diyos ay hindi anak ng mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, hallelujah, na ang ating matanggap ang Espiritu Santo ng ating pinakamahal. Ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos, ang siya nating guide, ang siya nating kapangyarihan upang ating masunod, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang siya nating lakas upang ating masunod ang kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. At siya din nating kapangyarihan upang ating mapaglabanan, ating ma-overcome ang lahat ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal Panginoon. Gawin po natin ngayon, hallelujah, ang panampalataya. Ang tanda na yung panampalataya na lumapit po kayo na hindi po kayo napipilitan at ating po isuko ang ating sarili sa harapan ng ating dakilang Diyos. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Hallelujah. At banggitin niyo po ang maiksing panalangin ito. Hallelujah, na nagmumula sa inyong puso. Ariin niyo po na ito po inyong mga panalangin. Samahan niyo po. Hallelujah. Sundan niyo po ako. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoon. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ko pong mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging tunay niyo pong anak sa puso, sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Samahan niyo po kami. Hallelujah. Ipanalangin po natin ang ating mahal mga baguang kapatid. So nang dalangin po natin, Beloved Pastor, opo dakilat po pagpala naming Ama. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy niyo po ang pagliligtas. Narito po ang dalawang mahalagang kaluluwa sa ibanal na harapan. Dalangin po namin ang aming pinakamahal na Panginoon, patawarin niyo po sila. So nang dalangin namin, Beloved Pastor, will this adult me in time prophet, O God. Tulungan niyo po sila, mahal na Panginoon, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan at isulat niyo po ang kailangang pangalan sa aklat ng buhay diyan, siguro sa kalangitan. Ligtas niyo rin po ang kailang mga mahal sa buhay. Ito po ay aming samat dalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating palapakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Naganap na po ang una at pangalawa. Ang kulang na lamang ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ulitin ko po, kailangan dapat, hallelujah. Kung nais mo na ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos, kung nais mo na maalis ang mga problema,
mga karamdaman, hallelujah, kailangan ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang ating pagsisisi ay lubusang, hallelujah, ipagpatawad ng ating pinakamahal na Pinoon kung ating tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Pinoon. So, ibig sabihin, it is a must. Kung nais mo maging Kristiyano, kailangan mo tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. May bautismo po tayo. After gawain, hindi po mabasa inyong damit dahil meron po tayong pampalit po dyan. Wala pong bayad ang bautismo. Hallelujah. Ibinigay ng ating dakilang Diyos. Libre ang kaligtasan. Hallelujah. Kaya after na gawain po, mayroon po tayong bautismo sa tubig. I-assist po kayo ng ating beloved choir members, ating beloved workers. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Pwede na po kayo bumalik. Hallelujah. Sa inyong pinag-uupuan po. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Sa ating mga pailan, sa ating dakilang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan sa Book of Hebrew na ating napakinggan. Hallelujah. Hindi na raw po alalanin ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pakinggan ng ating dakilang Diyos ang taong makasalanan. Pero ating panghawakan, hallelujah, dahil ang ating dakilang Diyos handa magpatawad sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Huwag na po nating sadyain, hallelujah, na tayo po'y gumawa labag sa kaluban ng ating pinakamahal. Ang ating dalangin na tayo po'y tulungan ng ating dakilang Diyos maging ganap sa kanyang banal na harapan. Upo, nariyan na minsan, nagkulang sa ating mga unguarded moments. Pero ang sabi ng banal kasulatan, pag tayo po'y humingi ng habag, humingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos, ang Diyos ay handa magpatawad upang tayo po'y papatawarin. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating mga pangangailangan, hallelujah, minsan pa tayo po ay manalangin sandali. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, upang dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat is amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Aming pong dalangin, aming pinakamahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami lumakad ayon sa banal na kalooban. Bigyan niyo po kami yung puso, magpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Isip na buong puso, magpapakumbaba sa iyo, aming dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Will Distrada Almeida, in time prophet, O God. Wala po kami magagawa sa ganang aming pinakamahal na Panginoon po, dakilang Diyos. We are nothing without Thee, O God. Ikaw aming lakas. Ikaw ang aming hallelujah. Ikaw ang katwiran, O God. Ikaw ang aming kapangyarihan. Hallelujah. Kesa, hallelujah, sa aming mga pakilang ito, dakilang Diyos. Patuloy niyo kami panghawakan kabayan. Tulungan niyo po kami maging karapat dapat sa banal na harapan. At bigyan niyo po kami patuloy ng pagkakataon na kami po, hallelujah, ay makagawa sa iyong banal na iglesia. At patuloy namin pinupurit, pinasalamatan sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon, ang mahabang buhay at kalakasan po ng aming beloved pastor, Will Distrada Almeida, in time prophet, O God. At patuloy niyo po ibuhos ang kasakanan sa kailang mga beloved children, O God, sa pamumuhay, hallelujah, material na pangailangan, physical, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. At amin din po sa masamang dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na patuloy niyo po pagpalain yung banal gawain sa dakong narito. Hallelujah, patuloy niyo po gabayan, pagpalain ng aming beloved dear preacher, O God, sa po kanimala sa buhay, aming malatang blood pressure workers, mga ngaral na yung banal gawain. Ang bawat membro ng banal iglesia ay panghawakan gabayan at ibuhos ang pasaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ito po ay aming sa matdalangin sa mga pakriang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah. At ating hingin sa ating pinakamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, anuman daw po ang ating hingin sa kanyang makapangyarihang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Ito po ay ibibigay ng ating dakilang Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Kaya sa ating mga problema, mga karamdaman, hallelujah, ating pong ito ipaabot sa ating dakilang Diyos. Casting all your care upon Him, sabi ng ating pinakamahal na Pinoon, for He cared for us. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ilians po natin ating mga sarili. Isipin po natin ang kamay nating beloved pastor, ang siya po naglihan sa bawat is atin. At bilang point of contact, ilagay po natin ang ating kamay sa ating ulo at isang kamay sa parte na ating makaramdaman. Ito po yung ating hingiin, sawayin ang lahat ng gawa ng kaway sa makaparang pangalan ni Jesus. Upo, mahal na Panginoon, sa aming mga prayer request, O God, sa iyong mga pangailangan, sa iyong mahal na Panginoon, ihulat niyo po yung mga pagpalang kamay sa unang dalangin po ng aming beloved pastor, Will Distrada Almeida, in time prophet, O God, sa dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, lahat ng ori ng gawa ng kaaway, demonyo, mga karamdaman, halil sakit sa puso,
pride, vain glory, carnality. Demons cast out in the mighty name of Jesus. Demons of pride cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Demons of pride cast out in Jesus' name. Pagyayabang cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri, karamdaman ay pinaparayas, be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, kahinaan, panglupaypay, pride, vain glory, demons cast out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we claim victory sa kamakapangyarang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat, laki ng Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin ang dakilang Diyos sa pamamagitan nating pagsigawali. Praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord. Sa mga baguhan, ang hallelujah, praise the Lord. It is my binary language. Nakasulat po yan sa Book of Revelations. Ang ibig sabihin ng hallelujah sa mga baguhan sa ating live webcast viewers, salvation, power, glory, honor ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Patuloy po umattend. Hallelujah, hallelujah, love you for the Lord. But our there is Jesus loves you more. Amen, praise the Lord. At habang naging lumalapit po ating beloved choir para po sa ating special love offering, narito po ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Garfani. At mga mahal, bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha mga mahal ng special offering. Ito po minamahal ay atin pong ginagawa upang tayo po ay makaipon sapagkat marami tayong project na gagawin dito sa ating bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya po minamahal, tayo po ay magkipagkaisa upang atin pong matuloy ang ating mga proyekto mga minamahal. Praise the Lord. At sa inyo pong ibigay minamahal, itaas po ninyo, ito panalangin natin beloved brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Itaas niyo minamahal ang inyong ibigay. Kay beloved brother Arcadio Permejo. Praise the Lord. Amen. Tayo pamanalangin sa pagbibigay. Malang Panginoon, maraming salamat po, malang Panginoon, sa mga anak mo, malang Panginoon, patuloy, malang Panginoon, na nakikibalikan, sumusuporta, nagtatapasin, malang gawain. Dalangin po namin, malang Panginoon, patuloy mo pagpalahin lahat ng mga anak mo, malang Panginoon, saganayin mo sila, upang patuloy sila magkatawag sa malang gawain. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalaing lubos. Halina't ihandog ang mabuting halin. Kasabay ng pagsamba ay pagpupuri.
pagpupuri. Amen. Praise the Lord. God bless, beloved adults choir. Praise the Lord. Mga mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, ating mo nang batiin ng advance happy birthday sa ating beloved sister Marisol Serso. Praise the Lord. At ang pagbati ay mula sa ating beloved pastoral workers, ating beloved preachers. Dalangin namin sa Malapinon, naway patuloy kang gamitin ang ating pinakamahal na Pinoon sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit at patuloy na bigyan ng kalakasan sa pisikal ng pagkatawan at maraming birthday na ibigay sa iyong buhay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Malapinon. Praise the Lord. At minmal, tayo po dadako na sa ating mga announcements sa mga gawain po minmal dito sa Pastoral House ng Alasasin, Maribeles, Bataan. 3 beses po ang gawain dito minmal sa isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo ang gawain dito. Ang araw ng Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ang ating general service. Nagsimula minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At mayroon tayong mapapakinggan ng minamahal na radio program sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw ito minamahal, Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. Praise the Lord. At sa ating television program na mapapanood minamahal, ito po'y araw lamang po ng Sabado. Ang ating television program na mapapanood sa PTV4 or Channel 4, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating livecast, live webcast ng mahal Facebook page, GMCIM, Alasasin, Bataan. At sa Jesus Miracle Hour, araw-araw ito minamahal Facebook page, GMCIM, Alasasin, Bataan, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi, Lunes, 7 minamahal hanggang Sabado. Praise the Lord. At mayroon tayong bautismo sa tubig sa ating pinakamahal na Pinisos. Praise the Lord. Praise the Lord. At sa ating pong prayer and counseling, minamahal ang magnais na magpa-prayer request minamahal or magpa-counsel, andyan po ang number ng cellphone natin, beloved ordained preacher. Pwede kayong tumawag sa kanyang cellphone, pwede rin minamahal sa personal na pagkikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon pang pahabol minamahal advance happy birthday sa ating beloved sister Jocelyn Paraiso. Praise the Lord. Happy birthday kapatid. Advance happy birthday. Praise the Lord. At naway bigyan ka rin ng maraming birthday sa iyong buhay ng mahal na Panginoon, kalakasan sa pisikal na pagkatawan, at malayo po sa disgrasya at kapamakan, at patuloy na gamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihan, sulitin natin, may lihan sa tayong minmal, pagkatapos po natin gawain, at sa atin pong, sa lahat ng finest choir, mayroon pong practice mamaya, at pagkatapos ng meeting, mayroon pong meeting lahat ng adults choir, lahat ng finest choir, at youth choir, mayroon tayong pag-uusapan pagkatapos po ng ating gawain. Praise the Lord. Sa gawain ng Malapinoon. Praise the Lord. At amin naman, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat ng mahal para sa ating pagtatapos. Ito po ay panalangin ng beloved brother Justin Saclulo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon. Minsan ang mahal na Panginoon, kami nagpapaabot ng pasasalamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay ng iyong banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na narito, mahal na Panginoon. Muli mo kami pinagsama-sama, tinipon-tipon sa iyong banal na sambahan, mahal na Panginoon, upang luwalhatin, mahal na Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ganon din, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon.
magsimula sa aming pag-MC, mahal na Panginoon, sa lahat po ng aming mga papuring awitin, joyful and solemn, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat maging sa lahat po ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na nagbigay ng mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Tanda na kasama ka namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa lahat po, mahal na Panginoon, ng iyong mga awit, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy na paglangis, mahal na Panginoon, sa patuloy na pinapadama mo sa amin ang iyong banal na matamis mong presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay, mahal na Panginoon, na tinuruan mo, mahal na Panginoon, na maglingkod, na may katapatan ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Lalong higit, aming pinapasalamatan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na amin napakinggan sa hapon na ito, mahal na Panginoon, na kung saan, mahal na Panginoon, kami yung tinuruan, maging mapagpakumbaba, mahal na Panginoon, maging pagpakumbabang loob, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa aming pag-uwi sa hapon na ito, mahal na Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, iyong pakaingatan ng lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga uri ng mga disgrasya, sa lahat ng mga panganib, mahal na Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal ginagalang, mahal na Pastor, ito po ang samat na langis sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen.